33 taong gulang si Gardo, matipuno ang katawan, kayumanggi ang balat at may matang mapanuri. Ulila na siya sa mga magulang at lumaki sa piling ng kanyang lolo't lola na pumanaw na rin ilang taon na ang nakalilipas. Sa ngayon, siya na lang ang natitirang tao sa kanilang bahagi ng gubat, malayo sa bayan, malayo sa gulo. Isang gabi, habang siya ay nagpapahinga matapos ang isang araw ng pagtatanim, may kakaibang liwanag siyang napansin sa may gilid ng kagubatan. Sa unay inakala niyang alitaptap o sulo mula sa mga aeta na minsang dumaraan sa lugar. Ngunit habang lumalapit ang liwanag, mas lalo itong naging malinaw, tila isang nilalang na kumikinang. Tumayo si Gardo, kinuha ang kanyang gulok at lumabas ng kubo. Hindi niya alam kung anong uri ng hayop o nilalang ang naroroon. Maingat siyang naglakad patungo sa liwanag. "Magandang gabi." Isang mahinhing tinig ang narinig niya. Mula sa dilim ay lumitaw ang isang nilalang na hindi niya inaasahang makikita, isang napakagandang babae. Nakasuot ng puting damit na yari sa tila usok, may mahabang buhok na kulay pilak at mga matang asul na kumikislap na parang bituin. Ngunit higit sa lahat, kitang-kita ni Gardo ang kanyang tiyan malaki, bilugan, halatang buntis. "Sino ka?" tanong ni Gardo habang hindi pa rin ibinababa ang gulok. "Huwag kang matakot, Anya." Ang tinig nito'y parang hangin sa tag-init. "Ako'y si Dayang, isang engkanto mula sa kaharian sa ilalim ng lawa ng banwanan. Ako'y nangangailangan ng tulong." "Engkanto?" muling tanong ni Gardo. Napalunok siya. "Bakit ka nandito? At bakit buntis kang nag-iisa sa gubat?" Napatingin sa paligid si Dayang, tila tinutunton kung may sumusunod sa kanya. "Pinagbabawal sa aming lahi ang pakikipag-ugnayan sa tao. Ngunit ako'y nagmahal at nagdalang tao. Ngayon ako'y tinutugis ng aking mga kababayan, mga tagapagbantay ng aming lahi. Sila'y nais akong pabalikin, pilitin akong isuko ang aking anak, ngunit hindi ko iyon papayagan." Tahimik si Gardo. Bagaman hindi siya madaling maniwala sa mga kwento ng matanda, may kakaiba sa nilalang na ito, hindi lang ang kanyang kagandahan, kundi ang aura niyang tila hindi makamundo. "Kaya ka ba nagliwanag upang hanapin ang daan?" tanong ni Gardo. "Hindi, para makita mo ako," sagot ni Dayang. "At para humingi ng tulong sa iyo. Ako'y manganganak sa loob ng 3 gabi. Kailangan kong manatili sa ligtas na lugar. Maaari ba akong manatili rito?" Nag-aalangan si Gardo. Hindi siya sanay na may kasama, lalo pat isang engkanto na buntis. "Kung mananatili ka rito, baka madamay ako sa gulo ng inyong mundo." "Alam ko," ani Dayang. "Ngunit may nakita akong kabutihan sa iyo, Gardo. Hindi ko basta pinili ang lugar na ito. Pinili ko ikaw." Dahil sa bigat ng mga sinabi ng babae at sa hindi maipaliwanag na damdaming unti-unting umuusbong sa kanyang dibdib, tumango si Gardo. "Maaari kang manatili sa ilalim ng isang kondisyon." "Ano iyon?" "Ipaglalaban mo rin ang sarili mo. Hindi kita kayang ipagtanggol kung hindi ka lalaban." Tumingin si Dayang sa kanya. Sa unang pagkakataon, napangiti siya. "Ako'y ipinanganak upang magtago, ngunit para sa aking anak, lalaban ako." At sa gabing iyon, isang bagong kabanata ang nagbukas sa buhay ni Gardo, isang kwentong puno ng kababalaghan, panganib at isang pag-ibig na hindi inaasahan. Makalipas ang gabing iyon, nagsimula ang mga pagbabago sa buhay ni Gardo. Kinabukasan, maaga siyang nagising gaya ng nakagawian. Ngunit sa halip na agad magtungo sa bukid, tinungo muna niya ang likod ng kanyang kubo kung saan pansamantalang nagpahinga si Dayang sa ilalim ng malaking punong balete. Sa kabila ng pagiging engkanto, mukhang pagod na pagod ito. Halatang mabigat ang dinadala, hindi lamang ang sanggol sa sinapupunan, kundi pati na rin ang takot sa mga nilalang na maaaring sumusunod sa kanya. "Magandang umaga,"
Bati ni Gardo habang may dalang mainit na salabat at kamote. Nagulat si Dayang ngunit agad ding ngumiti. Salamat, Gardo. Hindi ko akalaing ang isang tulad mo. Isang tao ay marunong magpakita ng malasakit sa isang tulad ko. Basta't alam kong hindi ka masama, tutulungan kita. Pero kailangan nating mag-ingat. Baka may mga mata nang nakamasid sa atin. Wika ni Gardo habang tumingin sa kagubatan. Tahimik silang kumain. Ang paligid ay tila mas tahimik kaysa dati, walang huni ng ibon. Wala ni isang kaluskos ng hayop. Isa itong senyales para kay Gardo. May mali. Samantala, sa di kalayuang bahagi ng kagubatan, isang pangkat ng 3 nilalang ang tahimik na nagmamasid mula sa likod ng mga punong kahoy. Mga tagapagbantay ng kaharian ni Dayang, mahahaba ang mga buhok, mapuputla ang balat, at mapupungay ang mga matang kulay abo. Hindi sila mga ordinaryong engkanto. Sila ay mga tagasundo, sinanay upang hanapin at ibalik ang mga lumalabag sa batas ng kanilang lahi. Narito nga siya, wika ng isa habang sinisilip mula sa kanyang paningin ang kubo ni Gardo. At may kasamang tao. Ipinagbabawal ang pagbubuntis sa labas ng kaharian. Ang kanyang anak ay magiging kalahating tao, kalahating engkanto. Isa itong kasalanan. Ngunit hindi natin siya maaaring kuhanin ngayon, sagot ng isa pa. Kailangang hintayin ng 3 gabi. Sa araw na iyon, lubos na hihina ang kanyang kapangyarihan. Doon natin siya kukunin, kasama ang kanyang anak. Tahimik na naglaho sa hangin ang mga taga-sundo. Isa silang anino sa likod ng bawat halaman, ngunit malinaw na sila'y nagmamasid at naghihintay ng tamang oras upang umatake. Sa kubo ni Gardo, habang siya ay nagtatanim ng kamote sa kabilang dulo ng taniman, si Dayang ay nakaupo sa lilim, pinagmamasdan ang malawak na taniman ng magsasaka. Marahil sa unang pagkakataon, naranasan niyang kumalma. Ang hangin dito ay sariwa. Ang lupa ay masustansya, at ang puso niya, bagaman puno ng kaba, ay tila nakatagpo ng panandaliang kapanatagan. Gardo, tawag ni Dayang nang ito'y bumalik mula sa bukid. O? Nais kong ipangalan ng anak ko. Talaga? Ngayon pa lang? Oo, dahil ayokong isilang siya sa takot. Gusto kong isilang siya sa pag-asa. Ano ang napili mong pangalan? Liway. Isang liwanag sa gitna ng dilim. Napangiti si Gardo. Bagay sa kanya, bagay sa inyo. Ngunit bago pa man sila muling makapagsalita, isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan sa pagitan nila. Kasabay nito, ang mga kalapati na kanina'y nagpapahinga sa bubong ng kubo ay biglang lumipad at ang mga aso sa malalayong kabahayan ay nagsimula ng tumahol. Tumingin si Dayang sa gubat. Nararamdaman ko sila. Naririto na sila. Hindi pa man ako nanganak. Binabantayan na nila ang bawat galaw ko. Kaya kailangan nating paghandaan ang pagbabalik nila, ani Gardo. Sa gabing ikaw ay manganganak, hindi lang buhay mo ang isusugal natin, kundi pati na rin ang akin. At sa gabing iyon, habang pinipilit ni Dayang na makatulog at si Gardo'y binabantayan ng paligid, nagsimulang gumalaw ang tadhana. Ang mga anino ay unti-unting lumalapit, ang liwanag ay kumakapal, at ang digmaan ng dalawang mundo ng engkanto at tao ay unti-unting nabubuo. Kinabukasan, habang pinapainitan ni Gardo ang tubig para sa paliligo ni Dayang, sinimulan ng engkanto ang isang kwento, isang alamat ng kanilang lahi na hindi niya kailanman ibinahagi sa ibang nilalang. Ngunit sa pagkakakilala niya kay Gardo, naramdaman niyang ito na ang tamang panahon. May nais akong ikwento sa iyo, ani Dayang habang nakaupo sa isang batong may lumot, hawak ang kanyang tiyan. Isang kwento na matagal nang itinatago ng aming kaharian. Tumigil si Gardo sa kanyang ginagawa at naupo sa kanyang harapan, tahimik na nakikinig. Noong unang panahon, panimula ni Dayang, bago pa man dumating ang mga Kastila,
Bago pa man lumaganap ang relihiyon ng tao, may tatlong uri ng engkanto: ang mga alon na nakatira sa tubig, ang mga dahon na tagabantay ng kagubatan, at ang mga bato na nagtatago sa mga bundok. Ako'y isinilang sa lahi ng alon, sa ilalim ng lawa ng banwanan. Doon kami nabubuhay sa katahimikan, malayo sa mga gulo ng sangkatauhan. Ngunit minsan, may isang dahon na babae ang umiibig sa isang tao. Sa paniniwala nilang tunay ang pag-ibig, tumakas sila at nagtago sa kabundukan. Doon ipinanganak ang isang bata kalahating engkanto, kalahating tao, katulad ng magiging anak ko. Ngunit hindi naging maganda ang kinahinatnan nila. Natuklasan sila ng mga tagapangalaga ng batas ng aming lahi at pinatawan ng parusang kamatayan. Simula noon, naging mahigpit ang alituntunin, hindi dapat makipag-ugnayan ang engkanto sa tao. Mas lalong ipinagbawal ang pag-aanak sa labas ng lahi. Tumingin si Dayang kay Gardo. May lungkot at takot sa kanyang mga mata. Kung kaya't ako'y itinuturing na taksil, ngunit hindi ko sila masisisi. Ang anak naming si Liway ay maaaring ituring nilang panganib sapagkat ang dugo niya ay may kakayahang lampasan ang kapangyarihan ng mga lahi ng engkanto. Napakagatlabi si Gardo. Sa dami ng alamat na narinig niya mula sa kanyang lolo, wala pa siyang narinig na tulad nito. Ngunit sa harap niya ngayon ay hindi kwento lamang kundi isang buhay na katotohanan. Kung ganoon, mas kailangan nating mag-ingat, ani Gardo. Ngunit may tanong ako, Dayang, sino ang ama ng bata? Napayuko si Dayang. Isang taong may pusong dalisay, ngunit hindi kagaya mo. Siya'y isang mga awit mula sa kabilang bayan. Nakilala ko siya sa gilid ng lawa. Sa simula'y mga kanta lamang ang aking naririnig, hanggang sa isang araw ay lumapit ako sa kanya sa anyo ng isang tao. Nagpakilala ako bilang Daya. Hindi niya nalaman ang aking tunay na pagkatao. Minahal ko siya, ngunit isang gabi, bigla na lamang siyang nawala. Sabi ng mga ibon, dinala raw siya ng mga diwata ng kagubatan. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung patay na siya o nabubuhay pa. Hinawakan ni Gardo ang balikat ni Dayang. Hindi ko siya papalitan, ngunit habang narito ka, ako ang magiging sandigan mo. Hindi kita pababayaan. Napatingin si Dayang sa kanya. Waray may luha sa kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang ngumiti. Kinagabihan, habang sila'y naghahapunan sa ilalim ng buwan, biglang kumulog ng malakas kahit walang ulan. Napatingin silang pareho sa langit. May dumaan na itim na anino, isang malaking ibon gaya ng uwak, ngunit may mga matang pula at buntot na tila usok. Isang bantay langit, bulong ni Dayang. Iyon ang mga tagapagsiyasat ng mga tagasundo. Ibig sabihin, malapit na sila. Tumayo si Gardo at kinuha ang kanyang sibat. Gaano pa tayo kalayo sa panganib? 2 gabi na lamang. Sa 3 gabi, manganganak na ako. Nagkatinginan sila. Tahimik ang paligid, ngunit ang kanilang mga puso'y kumakaba. Hindi na lamang ito simpleng pagtatago. Isa na itong laban para sa buhay at para sa hinaharap ng isang batang hindi pa man isinisilang ay itinuturing ng pagbabanta ng isang makapangyarihang lahi. Lumipas ang isa pang araw na may tahimik na paligid ngunit bigat sa dibdib ni Gardo. Habang si Dayang ay nagpapahinga sa lilim ng punong balete, si Gardo naman ay abala sa paghahanda. Hindi na siya nagtungo sa kanyang taniman. Alam niyang sa mga susunod na araw, hindi pagkain ang magiging mahalaga, kundi buhay ni Dayang, ng kanyang magiging anak at ng kanyang sarili. Pinuntahan niya ang lumang silong ng kanyang kubo. Doon niya inilabas ang mga bagay na hindi na niya binubuksan. Mula pa noong mamatay ang kanyang lolo, isang baul na may laman ng mga sinaunang gamit ng kanilang ninuno. Lumang sibat na may ukit ng sinaunang baybayin, agimat na pinamana sa kanya ng kanyang lolo, at isang anting-anting na may palaspas na pinatuyo
na tila galing pa sa panahon ng mga Kastila. Hindi na ako naniniwala sa mga tunuon, bulong ni Gardo. Pero ngayon, kailangan ko na ang lahat ng tulong. Sa labas ng kubo, napansin ni Dayang ang kakaibang galaw ng paligid. Ang mga alon ng hangin ay tila may dalang bulong. Sa kanyang pandinig bilang engkanto, may naririnig siyang mga pangalan na inuusal ng hangin, mga sinaunang wika ng kaharian sa ilalim ng lawa. Liway, usal ng hangin. Liway, panganib, sumuko. Pinikit ni Dayang ang kanyang mga mata. Ipinatong niya ang kamay sa kanyang tiyan at para bang may tugon mula sa kanyang anak. Isang munting sipa, isang maliit na paggalaw. Hindi kita isusuko, bulong niya, kahit buhay ko pa ang kapalit. Kinagabihan, habang si Gardo ay naglalagay ng mga bitag at patibong sa paligid ng kanyang kubo, bigla siyang may narinig isang impit na iyak mula sa kagubatan. Tunog ng isang batang lalaki, ngunit alam niyang imposibleng may batang gumagala sa ganitong oras. Lumakad siya papalapit, sibat sa isang kamay at ilawan sa kabila. "May tao ba riyan?" sigaw niya. Kuya, tulungan mo ako." Sigaw ng tinig. Napakunot noo si Gardo. Kilala niya ang mga engkanto. Marunong silang manggaya ng tinig. At kung totoo mang may bata, walang ibang pupuntahan iyon kundi ang kanyang kubo. Isang pain lang ito. Agad siyang bumalik, mabilis ang hakbang. Pagdating niya sa kubo, nakita niyang gising si Dayang, hawak ang kanyang tiyan at nanlilisik ang mga mata. Nandito sila. Lumabas si Gardo. Sa harapan ng kubo ay may 3 nilalang na hindi niya makilala kung tao pa ba o anino. Nakaitim ang suot, mahahaba ang buhok at ang balat ay kulay abong parang abo. Ang mga mata nila ay puting-puti, tila walang itim. "Ayaw naming makipaglaban," wika ng isa. "Nais lamang naming kunin ang taksil." "Wala kayong makukuhang kahit anong ayaw niyang ibigay," sagot ni Gardo. "At sa pagkakaalam ko, hindi siya taksil kundi isang ina na nagtatanggol sa anak niya." "Ano ka ba?" tanong ng isa pa. "Isa ka lamang mortal. Hindi mo kayang pigilan ang batas ng aming lahi." Niladlad ni Gardo ang kanyang agimat. "Kung sa tingin ninyong basta-basta akong susuko, nagkakamali kayo. Ako'y apo ni Dimas, ang mandirigmang nakipaglaban sa mga tikbalang sa kanlurang gubat. Sa dugo ko'y dumadaloy ang tapang ng mga unang bantay ng bundok. Kung gusto ninyong kunin siya, dadaan kayo sa akin." Tahimik ang 3 nilalang. Nagpalitan sila ng tingin. At sa isang iglap, naglaho sila sa hangin, iniwan ang isang malamig na ihip ng hangin na dumaan sa mga hibla ng damo. Pagbalik ni Gardo sa loob ng kubo, nakita niyang nakahandusay si Dayang sa banig, namimilipit sa sakit. "Dayang!" sigaw niya, lumapit agad. "Gardo, nagsimula na," bulong ni Dayang. "Malapit na, manganganak na ako." Ang mga mata ni Gardo ay nanlaki. Hindi pa 3 gabi, ngunit ang sanggol ay nagpasya ng lumabas. At sa labas ng kanilang kubo, ang kagubatan ay tila humihinga. Naghihintay ng tamang oras upang sumalakay. Ang gabi ay dumaan na parang bangungot. Habang humahampas ang malamig na hangin sa bubong ng kubo, si Dayang ay nanginginig sa sakit at si Gardo ay wala nang magawa kundi samahan siya sa gitna ng pag-ikot ng mundo. Walang komadrona, walang herbalista, walang kahit anong tulong kundi ang lakas ng loob at dasal. "Dayang, huminga ka. Sandali na lang," bulong ni Gardo habang pinupunasan ang pawis nito gamit ang kanyang lumang panyo. "Gardo, ang sakit. Para bang may humihila sa bata sa loob ko." Nanggigigil ang boses ni Dayang pero pilit pa rin niyang nilalabanan. Tiningnan ni Gardo ang paligid ng silid. Sa mga sulok ng kubo, ang mga aninong dati hindi niya pinapansin ay tila nagiging mas buhay.
Mga matang nakasilip sa pagitan ng kawayan, mga bulong na parang hangin pero puno ng panunuya. Isuko mo siya. Isuko ang bata. Hindi ko kayo pinapayagang pumasok dito. Sigaw ni Gardo habang hinawakan ang agimat sa kanyang dibdib. Ito'y sagradong tahanan at hindi kayo makapapasok kung hindi kayo tinatawag. Isang malakas na alingaw-ngaw ang sumunod parang putok ng kulog sa loob ng maliit na silid. Napaluhod si Gardo. Sa gitna ng liwanag, lumitaw ang tatlong nilalang mula sa labas. Hindi na sila anyong anino ngayon, hayag na hayag ang kanilang mukha. Mahahaba ang tenga, matutulis ang baba, at ang kanilang mga mata ay may apoy na asul. Nagsimula na ang huling yugto. Wika ng pinuno nila. Ang sanggol ay maglalakbay mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Ngunit bago pa man siya huminga, kami narito upang wakasan ang kanyang pag-iral. Tumayo si Gardo. Kahit nanginginig ang tuhod at puso'y kumakabog, hindi siya umurong. Kung gusto niyong kunin ang bata, papatayin niyo muna ako. Hindi ka namin kailangang patayin, mortal. Sapat na ang tapang mong yan upang ilubog ka sa sariling takot. At sa isang iglap, bumagsak si Gardo. Parang may biglang bumigat sa kanyang katawan. Sa kanyang isipan, sumulpot ang lahat ng takot na matagal na niyang tinatago. Ang alaala ng kanyang mga magulang na namatay sa sunog. Ang gabing inatake ng aswang ang kanilang alagang kambing. Ang sandaling iniwan siya ng kanyang nobya sa gitna ng ulan. Hindi na siya makagalaw. Sa gitna ng pagdurusa, narinig niya ang tinig ni Dayang. Gardo, huwag kang susuko. Ako'y kailangan mo. Kailangan ka ng anak natin. Dahil sa tinig na iyon, isang munting liwanag ang lumitaw sa kanyang dibdib. Ang anting-anting na pamana ng kanyang lolo ay kumikislap. Isang init ang bumalot sa kanyang buong katawan. At parang tinunaw ang lamig at takot na bumabalot sa kanya. Muling tumayo si Gardo. Mula sa kanyang tagiliran ay kinuha niya ang sibat, itinindig ang sarili at hinarap ang mga nilalang. Hindi kayo ang huhusga sa kinabukasan ng batang ito. Hindi kayo Diyos at hindi ninyo kilala ang kapangyarihang nanggagaling sa pag-ibig at paninindigan. At sa muling pagsiklab ng liwanag mula sa kanyang anting-anting, ang buong kubo ay napuno ng matinding liwanag puti, dalisay at mainit. Napasigaw ang mga engkanto. Hindi pa siya dapat iluwal. Ngunit huli na ang lahat. Mula sa sinapupunan ni Dayang ay isang malakas na liwanag ang sumabog hindi dugo, hindi sigaw ng bagong silang kundi liwanag. Ang sanggol ay isinilang hindi sa gitna ng kirot lamang, kundi sa gitna ng himala. Tahimik si Dayang habang hawak ang kanyang anak. Mahal ko, si Liway. Bulong niya, habang may luha sa kanyang mga mata. Si Gardo ay lumapit, nangingilid din ang luha. Ang sanggol ay may mata ng tao, ngunit sa gilid ng iris ay may bakas ng asul kulay ng tubig ng lawa. Isang batang hindi karaniwan. Isang batang hindi dapat isinilang, pero narito, humihinga at nakangiti. Sa labas ng kubo, habang dahan-dahang nawawala ang liwanag, ang tatlong nilalang ay naglaho sa usok. Hindi pa ito tapos, wika ng isa. Ang kapanganakan ay simula lamang. Ang digmaan ay darating. Pagkatapos ng makapangyarihang pagsilang ni Liway, bumalik sa katahimikan ang paligid. Ngunit ito'y isang katahimikang may dalang babala. Isang buntong hininga bago dumating ang bagyo. Sa bawat yapak ng hangin, sa bawat kaluskos ng dahon, alam ni Gardo na hindi pa tapos ang lahat. Sa loob ng kubo, si Dayang ay halos hindi makakilos. Ang kanyang muka'y maputla, ang kanyang mga mata'y may lalim ng pagod. Ngunit kahit pagod, masdan mo ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang anak puno ng pag-ibig, puno ng pananabik, at puno ng takot. Si Gardo naman ay tuluyang naging tagapagbantay, tagapangalaga at ama.
Buong araw niyang kinarga si Liway habang inaasikaso ang mga halamang gamot para sa inang engkanto. Sa bawat iyak ng bata, tila bumabalik ang lakas niya. Wari may mahika sa tinig ng sanggol. Isang gabi, habang binabantayan ni Gardo ang paligid, may kumalabog sa bubong ng kubo. Tuk-tuk-tuk. Mabilis niyang kinuha ang sibat at lumabas. Doon niya nakita ang isang nilalang na hindi engkanto kundi isang tikbalang. Mataas, may katawan ng tao at ulo ng kabayo. May taling buhol sa buhok nito, tanda ng kanyang ranggo. Hindi kami kalaban, wika ng tikbalang. Nagkibit-balikat si Gardo. Hindi rin kayo bisita. Hindi rin kami dayuhan, dagdag ng tikbalang. Ang kapanganakan ng batang iyan ay naramdaman sa buong kalikasan. Hindi lamang ang mga engkanto ng lawa ang gumagalaw. Kami sa kabundukan ay nagbabantay rin. Bakit kayo nandito? Tanong ni Gardo. Hindi inaalis ang kamay sa sibat. Upang magbigay ng babala, sagot ng tikbalang. Ang sambayanang itim, isang tagong lipi ng mga dating engkanto na itinakwil at pinatalsik sa ilalim ng lupa, ay nagsimulang gumalaw. Sa kanila, si Liway ay isang banta sa balanse ng lahat ng daigdig. Kung lumaki siyang buo, maghahari siya sa pagitan ng mortal at di-mortal, at iyon ang kinatatakutan nila. Hindi niya gustong maghari, sagot ni Gardo. Hindi niya gustong makipagdigma. Totoo. Ngunit hindi iyon ang usapan ng mga makapangyarihan. Ang takot ay hindi rasonado, at ang mga pinatalsik ay hindi naghahanap ng kapayapaan. Sila'y nauuhaw sa kapangyarihan, at ang bata ang susi. Matapos ang pag-uusap, biglang naglaho ang tikbalang. Sa lugar kung saan ito nakatayo, naiwan ang isang maliit na supot na yari sa dahon ng banaba. Binuksan ni Gardo ito, laman ay pulbos na tila abo, ngunit may amoy ng insenso at dagta. Alikabok ng bundok, bulong ni Dayang. Iyan ay ginagamit upang maprotektahan ang tahanan mula sa masasamang espiritu. Isaboy mo iyan sa 4 na sulok ng kubo. Ganon nga ang ginawa ni Gardo. At matapos iyon, saka siya umupo sa tabi ni Dayang habang pinapatulog si Liway. Mahalaga ang batang ito, bulong ni Dayang. Hindi lamang sa akin, kundi sa mundo. Ngunit hindi natin pwedeng ituro sa kanya ang takot. Kailangang lumaki siya sa pagmamahal, sa liwanag, kahit gaano karami ang humabol sa atin. Kinabukasan, habang ang hamog ay bumabalot pa sa mga dahon, isang di inaasahang bisita ang dumating. Isang matandang babae, nakasaklay at may dalang buntal na sombrero. Hindi pangkaraniwan ang kanyang presensya, tila normal, ngunit may laman ang mga mata. Magandang umaga, ani niya kay Gardo. Ako'y isang albularyo. Hinila ako ng hangin papunta rito. May bagong isinilang na di pangkaraniwan, hindi ba? Agad lumapit si Dayang, nagtataka at may halong kaba. Hindi ka basta tao, wika ni Dayang. Ngumiti ang matanda. Ako'y luningning, albularyang isinumpa upang makaramdam ng mga kakaibang kapanganakan. Anak mo'y may bituin sa loob ng kanyang puso. Kailangan siyang ituro kung paano gamitin ito o baka siya mismo ang gawing armas ng kanyang mga kaaway. Inilapit ni Dayang si Liway sa kanya. Ang matanda ay humawak sa noo ng sanggol at sa isang iglap ang mga mata niya ay lumiwanag. Para bang may nakita siyang hinaharap na hindi niya nagustuhan. Gabi ng dugo, bulong ni Luningning. 10 buwan mula ngayon, may magtatangka, hindi upang patayin, kundi upang kunin siya bilang kanilang tagapagmana. Napatitig si Gardo kay Liway. Hindi sila magtatagumpay, anya. Ituturo ko sa kanya kung paano ipagtanggol ang sarili, kung paano magmahal, at higit sa lahat kung paano tumindig kahit siya'y sinusubok. Maari, sagot ni Luningning.
Ngunit kailangan ninyo ng higit pa. Kailangan niyong hanapin ang 3 bantay ng liwanag, ang tagasulat, ang tagapakinig, at ang tagapukaw. Sila lamang ang makatutulong para iligtas si Liway mula sa kanyang kapalaran. Nagkatinginan sina Gardo at Dayang. Isa na namang yugto ang kailangang harapin. Hindi na sapat ang pagtatago. Oras na upang ilunsad ang paghahanap, hindi lang para sa kaligtasan ng bata, kundi sa buong balanse ng 2 mundo. Bago pa sumikat ang araw sa sumunod na araw, nagsimula na ang paglalakbay ni Gardo, Dayang at Liway. Sa bisig ni Gardo, nakapulupot si Liway, habang si Dayang ay dahan-dahang naglalakad sa tabi. Muling lumalakas ang katawan, salamat sa mga halamang gamot at alikabok ng bundok na iniwan ni Luningning. Hindi ito basta lakad, ito'y paglalakad patungo sa isang layunin na puno ng panganib. Ayon kay Luningning, kailangang matagpuan ang 3 bantay ng liwanag. Ang tagasulat na may kakayahang basahin ang kapalaran at isulat ang kinabukasan. Ang tagapakinig na nakaririnig ng lihim ng lahat ng nilalang, buhay man o patay. Ang tagapukaw, isang nilalang na kayang gumising sa diwa ng mga natutulog na kaluluwa. 3 silang mahalagang susi upang maprotektahan si Liway mula sa mga nilalang ng sambayanang itim. Unang destinasyon, ang burol ng Malatiknik, lugar kung saan sinasabing naninirahan ang tagasulat. Umabot ng 2 araw ang kanilang paglalakad, palusong sa gubat, patawid sa ilog, paakyat sa batong masinsin. Sa tuktok ng burol, nakita nila ang isang munting silid na yari sa mga punot ugat ng punong kahoy. Doon sa loob, may isang lalaki na tila may edad ngunit hindi matanda. Nakaupo ito sa isang mesa, hawak ang sulat tubig. Isang pluma na gawa sa tubig ng ulan at dahon ng baging. Nang makita sila ng lalaki, hindi siya nagulat. Para bang alam na niyang darating sila. Ang engkantada, ang mortal, at ang sanggol na may bituin. Wika niya. Ako si Baylan, tagasulat ng mga kaluluwa at kinabukasan. Agad lumapit si Dayang. Nais naming malaman kung paano namin mapoprotektahan si Liway. Tumingin si Baylan sa bata. Ilang saglit siyang tahimik bago sumagot. Hindi siya dapat isilang sa panahong ito. Siya ay isinulat noon pa, ngunit hindi pa dapat dumarating. Ang kanyang pagdating ay nagpabago sa takbo ng oras, kaya kayo ngayon ay nasa delikadong daan. Ano ang maaari naming gawin? Tanong ni Gardo. May 2 landas. Itago siya hanggang sa panahon ng kanyang tunay na pagsilang. O ihanda siya ngayon upang labanan ang tadhana. Nagkatinginan sina Gardo at Dayang. Parehong alam ang sagot. Ihahanda namin siya, sagot ni Dayang, sa tulong mo ng tagapakinig at ng tagapukaw. Ngumiti si Baylan. Kumuha siya ng piraso ng dahon at isinulat sa hangin ang pangalan ni Liway. Pagkatapos, tinapik ang ulo ng bata. Sa isang iglap, nagliwanag ang mga mata ni Liway. Isang maliit ngunit malinaw na tinig ang lumabas sa kanyang bibig, kahit siya ay sanggol pa lamang. Hindi ako natatakot. 3 araw. Dumaan sila sa isang maputik na daan, patungo sa isang lugar na tinatawag na Yunggib ng paghihimig. Dito umano matatagpuan ang tagapakinig, isang nilalang na may tainga ng daan-daang espiritu, na nakaririnig ng mga lihim ng hangin, ng bato, at ng mga patay. Sa loob ng madilim na Yunggib, naroon ang isang babaeng may tila salamin na balat. Ang kanyang mga matay pumikit, habang binubulong ang bawat galaw ng mga dahon sa labas. Kilalang tunog ng kapanganakan, anya, kahit hindi pa sinasabi ang dahilan ng pagbisita. Ang batang iyan ay humihimik sa akin mula pa bago siya isilang. Ako po si Gardo. Ito si Dayang at si Liway. Kailangan namin ang tulong ninyo.
Tumingin ang tagapakinig sa bata. Inilapit ang tainga niya sa dibdib ni Liway. Nakangiti niyang winika. Isang himig ng dalawang mundo. May tugtog ng ilog at ng hangin, ng liwanag at anino. Ngunit may basag. Basag? Tanong ni Dayang na may kaba sa boses. May bitak sa kanyang kapalaran. May bahagi siyang maaaring maagaw hindi patayin, kundi baluktutin. Paano ito maiiwasan? Tanong ni Gardo. Ibigay ninyo sa kanya ang karapatang marinig ang sarili. Turuan siyang magsalita ng kanyang damdamin at huwag siyang palalaguin sa takot. Ngunit higit sa lahat, kailangang madinig niya ang pangalan ng kanyang lahi mula sa sariling bibig. Ibinigay ng tagapakinig ang isang maliit na palayok ng puting abo ng kaluluwa, isang panangga sa panlilinlang ng mga aswang at sinungaling. Huling destinasyon, ang gubat ng nawalang gunita. Isang lugar na nililimot ng mapa at alaala. Tanging ang mga pinili lamang ang makatutuntong dito. Sa pagsapit ng ikalimang araw, isang ulap ang bumaba mula sa itaas. Lumitaw mula sa hamog ang isang matangkad na nilalang lalaki. May balbas na puti at mga matang tila apoy na asul. Hinahanap ninyo ako, wika nito. Ako si Sumagka, tagapukaw ng mga tinuluyang limutin ng mundo. Ang anak namin, simula ni Gardo, ay kailangang gisingin mula sa panaginip ng kapangyarihan. Kung hindi, siya ay magiging alipin nito. Tapos ni Sumagka. Lumapit si Sumagka sa bata. Sa pamamagitan ng isang uri ng awit na walang salita, inilapit niya ang palad sa noo ng sanggol. Sa isang iglap, ang lahat ng puno sa paligid ay lumago, ang mga dahon ay nagsilaglag, at ang gubat ay nagsimulang kumanta. Ang tinig ni Liway ay lumabas muli pero ngayon, mas malinaw. Kaya ko ito. Pagbalik nila sa kubo, dala nila ang 3 regalo. Ang kapalarang nalalaman, ang boses ng sarili, at ang panaginip na gising. Ngunit sa di kalayuan, sa isang kuweba na nababalot ng itim na usok, may mga matang nagmamasid. Ang pinuno ng sambayan ng itim ay nagbubulong. Malapit na ang gabi ng pulang buwan, ihanda ang pagkubkob, ihanda ang pag-aalay. Lumipas ang mga buwan. Sa paglipas ng panahon, si Liway ay lumaki. Hindi gaya ng karaniwang bata, kundi may bilis na hindi kayang ipaliwanag ng mortal. Sa loob ng 10 buwan, tila siya ay naging isang batang edad 7. Bagamat sa puso't isipan ay may lalim na parang matatanda. Sa tulong ni Nabaylan, Luningning, tagapakinig at Sumagka, natutunan ni Liway ang mga pangunahing aral ng kanyang lahi, ang pagkilala sa sarili, pagdinig sa tinig ng mundo at pagkakapit sa alaala ng liwanag. Ngunit kahit anong paghahanda, batid ni Gardo at Dayang na darating din ang gabi ng pagsubok. At dumating nga ito sa takdang araw ng pulang buwan. Sa gabi bago maganap ang malaking kaganapan, si Liway ay nagkaroon ng panaginip. Nakita niya ang isang batang babae na kamukha niya, ngunit may mga mata na itim at nakasuot ng damit mula sa mga dahon ng tuyong anino. Halika, wika ng batang anino. May lugar para sa iyo sa ilalim ng lupa. Hindi mo kailangan magtago. Sa amin, ikaw ang magiging prinsesa. Hindi ako prinsesa ng dilim, sagot ni Liway. Ngunit ngumiti ang aninong bata. Hindi mo alam kung sino ka. Ako ang kalahati mo. Isang araw, kailangan mong pumili. Kapag huli na ang lahat, ako ang mananatili. Nang magising si Liway, malamig ang kanyang mga palad. Bago pa man sumikat ang araw, isang alingaw-ngaw ang yumanig sa paligid. Sa silangan, may usok na kulay itim. Sa kalangitan, dahan-dahang sumisilip ang buwan. Hindi kulay pilak kundi pula. Tila dugo ng panahon. Sa paligid ng kubo, lumitaw ang mga nilalang ng sambayan ng itim. Mga aswang na lumilipad na may mga nguso ng baboy at mata ng uwak. Mga mangkukulam na may balanggay ng apoy sa kanilang mga kamay.
At sa likuran nila, ang pinuno, si Datu Altaras, isang dating engkanto ng liwanag na tinabunan ng inggit at kapangyarihan. Ilabas ang bata, sigaw niya. Karapatan naming siya. Bunga siya ng dugong ipinagkait sa amin. Humakbang si Gardo sa harap ng kubo, tanga ng sibat na may balot ng abo ng kaluluwa. Nasa likuran niya si Dayang, nakasuot ng balabal na hinabi ni Luningning mula sa hibla ng buwan. Hindi sila umatras. Hindi sila lumuhod. Nagsimula ang paglusob. Tumalon si Gardo at gamit ang mga teknik ng mga diwata at mga mandirigmang mortal, pinrotektahan niya ang harapan ng kubo. Ang sibat niya ay naglalagablab ng liwanag. Isang hampas, 2 aswang ang tumilapon. Lumipad si Dayang, mga palad ay may apoy ng engkanto. Sa bawat dasal niya, may kidlat na bumababa. Ngunit masyadong marami ang kalaban, unti-unting napapalibutan sila. "Liway!" sigaw ni Gardo. "Tumakbo ka!" Ngunit hindi tumakbo ang bata. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Liway mula sa kubo. Hawak-hawak niya ang isang sanga ng punong may ugat ng 3 nilalang, ang tagasulat, tagapakinig at tagapukaw. Nang itaas niya ito, huminto ang hangin. Huminto ang mga kalaban. Tumingin sila sa kanya na para bang kinikilala ang kanyang katauhan. "Hindi ako prinsesa ng dilim," anya. "Hindi ako mananatiling tahimik. Ako ang anak ng liwanag at ng lakas." Sa kanyang tinig, lumabas ang isang bugso ng enerhiya, isang pagsabog ng liwanag na tila galing sa kalikasan mismo. Naglaho ang usok. Ang mga nilalang ng sambayanang itim ay nataboy pabalik sa kanilang mundo. Ang daan pabalik ay isinara ng apoy na asul. Si Datu Altaras ay bumagsak, at bago siya malusaw sa liwanag, bumulong siya. Hindi ito ang katapusan. Ang dilim ay laging may tinig. Ngunit ang gabi ay tapos na. Ang buwan ay unti-unting bumalik sa dating kulay. Sa pagsikat ng araw, ang gubat ay muling naging payapa, maraming nasira, ngunit ang puso ng liwanag ay nanatili at lumakas pa. Lumapit si Gardo kay Liway, niyakap siya. "Hindi ka na bata, anya. Ngunit anak pa rin kita." Lumapit si Dayang at hinaplos ang buhok ng anak. "Ang lahi mo ay magkahalo. Ngunit ikaw ang pipili kung sino ka araw-araw." Ngumiti si Liway. "Pipiliin ko ang tama. Pipiliin ko ang liwanag." Pagkalipas ng ilang taon, sa gitna ng kagubatan, sa isang lihim na kubo, may batang nagsusulat ng mga salita sa hangin, nakikinig sa boses ng kalikasan, at tinatawag ang mga alaala